Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man nung unang-una na ang tao'y nalugmok sa sala, pinangako ang Birhen ay magdirihi. Ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. To light, to light, to light, to light the third candle, the candle of joy, we have Kaylin Manglino. Father, at the height of our Advent walk, we relight the candles of hope and peace, and we light the candle of joy. Grant us the courage to experience joy in the hope of the Savior's coming, joy in the face of apathy, joy in the face of sorrow, and joy in the face of uncertainty. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Today is Gaudete Sunday, the Sunday of rejoicing. As we draw closer to Christmas, the liturgy invites us to cry out to God with joy and gladness. We should rejoice because our salvation is at hand. As we make time for external preparations, we do also our best to be spiritually prepared. And so, to prepare for the celebration of the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us bow our heads. We may silently tell God our own petitions, as we also pray for our country, for all the sick. Let us pray. O God, who see how your people faithfully await the feast of the Lord's Nativity, enable us, we pray, to attain the joys of so great a salvation and to celebrate them always with solemn worship and glad rejoicing. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the people suffering in exile will return to their land with songs of joy. It is with the same joyful spirit that we await the coming of the Lord, who will soon visit his people. A reading from the book of the prophet Isaiah. The desert and the parched land will exult. The steppe
will rejoice and bloom. They will bloom with abundant flowers and rejoice with joyful song. The glory of Lebanon will be given to them, the splendor of Carmel and Sharon. They will see the glory of the Lord, the splendor of our God. He strengtheneth the hands that are feeble, make firm the knees that are weak. Say to those whose hearts are frightened, be strong, fear not. Here is your God. He comes with vindication, with divine recompense. He comes to save you. Then will the eyes of the blind be opened, the ears of the deaf be cleared. Then will the lame leap like a stag, then the tongue of the mute will sing. Those whom the Lord has ransomed will return and enter Zion singing. Crowned with everlasting joy, they will meet with joy and gladness. Sorrow and mourning will flee. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, come and save us. Lord, come and save us. The Lord God keeps faith forever, secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The Lord sets captives free. Lord, come and save us. The Lord gives sight to the blind. The Lord raises up to those who are bound down. The Lord loves the just. The Lord protects strangers. Lord, come and save us. The fatherless and the widow he sustains, but the way of the wicked be thwarts. The Lord shall reign forever, your God, O Zion, through all generations. Lord, come and save us. On the second reading, the Apostle James admonishes the Christians to remain steadfast in their faith and to live in love and peace with one another. A reading from the letter of St. James. Be patient, brothers and sisters, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient with it until it receives the early and the late rains. You too must be patient. Make your hearts firm, because the coming of the Lord is at hand. Do not complain, brothers and sisters, about one another, that you may be not judged. Behold, the judge is standing before the gates. Take us an example of hardship and patience, brothers and sisters, the prophets who spoke in the name of the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. Alleluia, alleluia, The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord.
When John the Baptist heard in prison of the works of Christ, he sent his disciples to Jesus with this question: "Are you the one who is to come, or should we look for another?" Jesus said to them in reply, "Go and tell John what you hear and see. The blind regain their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have the good news proclaimed to them. And blessed is the one who takes no offense at me." As they were going off, Jesus began to speak to the crowds about John. "What did you go out to the desert to see? A reed swayed by the wind? Then what did you go out to see? Someone dressed in fine clothing? Those who wear fine clothing are in royal palaces. Then why did you go out to see a prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written, 'Behold, I am sending my messenger ahead of you. He will prepare your way before you.' Amen, I say to you, among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Yet the least in the kingdom of heaven is greater than he." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out po sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito na lagi kong sinusuot ay lagi naming pagpupukay na sakripisyo niyo. Salamat din po sa mga nagpapakabuting lagad ng batas, pulis, sundalo, Navy, Air Force. Magandang buhay sa inyong lahat. Mga misis, paki-imagine, welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan okay lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Mga misis, imagine ninyo, may ginagawa kayo, tumabi sa inyo ang mister ninyo, naging sweet, may hawak ng cellphone, at ang sabi, selfie tayo, honey, selfie tayo. Ngumiti naman kayo, nang biglang may tumawag sa cellphone. Mikaela ang pangalan. Nag-react kayo, sino yung Mikaela yan? Sumagot ang mister ninyo, hindi ko kilala yung Mikaela, hindi ko kilala yan. Nagtanong uli kayo, sino yung Mikaela na yan? Hindi ko nga kilala yan. Sa inis ninyo, binatukan, sino yung Mikaelang yan? Sa gulat ninyo, binatukan din kayo ng mister ninyo. Pero hindi dahil binatukan lang kayo, kundi dahil sinabi sa inyo, hindi ko nga kilala yung Mikaelang yan. Cellphone mo kaya yan? Ikaw pala yung nakakakilala kay Mikaela. Sinabi ko po ito kasi pa-imagine ko rin sa inyo yung eksena sa Ebanghelyo. Nagpasugo si Juan Bautista ng mga alagad niya upang itanong kay Kristo, sino ka ba? Ikaw ba yung hinihintay namin? O maghihintay pa kami ng iba? Kasi kung ako yung isa sa mga alagad ni Juan, baka sabihin ko, teka, ikaw ang nakakakilala sa kanya. Baka nakakalimutan mo. Nasa sinapupunan ka pa lamang ng nanay mo at si Kristo'y nasa sinapupunan pa lamang ni Maria. Kilala mo na siya, di ba? Naggagalaw ka nga sa tuwa nang magkita ang nanay niyong dalawa. Ikaw yung nagbinyag sa kanya at ikaw mismo yung nagsabi sa amin, siya ang kordero ng Diyos. Ikaw ang pinaka nakakakilala sa kanya. Bakit nagtatanong ka ngayon kung sino siya? Okay ka lang ba talaga? Pero siyempre mayroong dahilan si Juan na dapat nating maintindihan. Pupwedeng ang notion ni Juan ng Mesiyas ay yung basta-basta na lamang darating upang parusahan ang mga makasalanan at upang agad nabigyan ng makamundong katiwasayan, kaginhawahan ang mga nasa kabutihan.
Hindi naman yun yung kanyang nabalita ang ginagawa ni Jesus kundi yung kabaligtaran pa niyan. Nagpapatawad ng mga makasalanan, nakikisalo sa mga makasalanan, binibigyan ng chance sa mga makasalanan. Samantalang siya, si Juan, nasa bilangguan. Wala naman siyang ginawang masama. Nasa bilangguan siya. At sino nagpabilanggo sa kanya? Si Herodes, na isa ring makasalanan. Kaya magtataka talaga si Juan Magtatanong talaga siya. Kasi limitado ang notion niya ng pagiging Mesiyas ni Kristo talaga. At doon po nagkakaroon ng problema Kapag limitado ang pagtingin natin sa Diyos, kapag mababaw ang pananampalataya natin sa Diyos, kapag may nangyayari sa atin at sa buhay ng iba na hindi arok ng ating mababaw na pananampalataya, magtatanong talaga tayo at magtataka, tulad ni Juan Bautista, at least sa puntong ito na hindi pa malawak ang pananampalataya niya. Ilan na sa atin yung nakapagtanong, tunay nga kayang makapangyarihan ng Diyos? Bakit ang daming masasamang tao? Bakit patuloy pa rin naghihirap yung mga mabubuting tao? Namatay yung na-aksidente, na-rape yung anak. Mabuting tao naman yun Ba't sa kanila lang iyari pwede naman sa masasama Akala ko ba mahal mo ko? Bakit may sakit ako? At bakit hanggang ngayon hindi mo ako pinapagaling o yung mahal ko? Akala ko ba makatarungan ka? Hindi yun ang nakikita ko. Yun ang mangyayari kapag masyadong limitado ang pananampalataya natin. Tapos, katulad ni Juan, matagal din tayong maghihintay habang tayo nahihirapan, ay magtataka talaga tayo Magtatanong talaga tayo at baka mawalan pa tayo ng pag-asa. Kaya nga ang imbitasyon ng Panginoon kay Juan Bautista noon at sa atin na rin ngayon, palalimin natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Patatagin natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Tingnan po ninyo yung naging tugon ni Kristo sa mga alagad ni Juan. Ano sabi niya? Sabihin niyo kay Juan kung ano ang inyong nakita. Nakakikita na ang mga bulag, nakalalakad na ang mga pilay, nakakarinig na ang mga bingi, nakakapagsalita na ang mga pipi. Ito kasi yung propesiya ni Prophet Isaiah tungkol sa Mesiyas, tungkol sa tagapagligtas. At ito yung narinig natin sa ating unang pagbasa. Kaya sa tanong ni Juan Bautista, ikaw ba yung Mesiyas? Ang sagot ni Kristo, ako nga. Ako. Nakita mo, ginagawa ko yung propesiya ni Prophet Isaiah na siguradong alam ni Juan Bautista. Pero tingnan po ninyo, may sinabi si Kristo na hindi natin narinig sa ating unang pagbasa. May sinabi si Kristo na hindi natin narinig sa ating unang pagbasa na prophecy ni Prophet Isaiah tungkol sa Messiah. Ano yon? Anong sabi ng Panginoon? Gumagaling ang mga ketongin, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Interestingly, kung titingnan po ninyo yung Old Testament, itong tatlong ito, lalong-lalo na yung unang dalawa, paggaling ng may ketong nung kapanahon na ngayon at pagbuhay sa patay, ito'y milagrong attributed lamang sa Diyos. Diyos lamang ang makagagawa nito. Tingnan po ninyo sa 2 Kings 5:7. Yung King of Israel, magre-react ng ganito, nang papuntahin sa kanya, sinaaman na ketongin. Ano sabi ng King of Israel? Ako ba'y Diyos na po pwedeng bumuhay at pumatay ng tao? Bakit sa akin pinapunta ang ketongin na ito? Mapapagaling ko ba ito? Ako ba'y Diyos? So nakita ninyo sa Old Testament, maliwanag sa kanila na ang po pwedeng makapagpagaling ng may ketong at bumuhay ng patay
ay ang Diyos lang. Kaya sa sagot ni Jesus sa mga alagad ni Juan, hindi lang niya sinabing, ako nga yung Mesiyas, ayon sa limitadong pananaw mo. Pero, higit pa ako doon. Hindi lang ako basta sugo. Ako'y Diyos na totoo. Juan, i-level up mo yung pananampalataya mo para maintindihan mo ako kahit paano. Yun din ang paalala sa atin I-level up natin ang pananampalataya natin for us to receive more blessings and more important blessings. May papakita ko sa inyong larawan. Ito. Viral ngayon yung photo na yan ng tatlong magkakaibigang nagvi-videoke. Kilala nyo ba yan? Huwag nyo sabihin si Robin Padilla yan, ha? Huwag nyo sabihin si Ogie Alcacid yan. Huwag nyo rin sabihin si Romnick Sarmiento yan. Ka-look-alike lang nila yan. Oo. Ka-look-alike lang. Totoo po, ha? Hindi yung mga tunay na artista yan. Ka-look-alike lang. Pero gusto ko yung comment ng mga netizen. Ito raw tatlong ito, budget meal version ng mga artista. Now, dito natingin sa akin. Ito, budget meal version din ito. Dito na kayo tumingin. Off na. Bakit ko nasabi yan? Sana, wag budget meal version yung pananampalataya natin sa Panginoon. Wag natin isipin na ang Diyos ay Diyos lang kapag wala tayong problema. Wag nating isipin na ang Diyos ay makapangyarihan at mapagmahal lang kapag marami tayong mga blessings. Yung blessings na alam natin, good health, magandang negosyo, nagkakasundong pamilya, payapa ang lipunan. Kapatid, budget meal version ng pananampalataya yon. Kung ganun lang ang pananampalataya natin, darating ang pagkakataon, kukwestiyonin natin ang ating Panginoon. Magtatampo tayo sa ating Panginoon. Kapag may nangyari na sa atin o sa buhay ng iba na hindi naarok, hindi na nag-fit sa budget meal version ng pananampalataya natin sa Diyos. Hindi naman mag-a-adjust ang Diyos sa atin Hindi naman niya sasabihin, teka, huwag kang magtatampo. O sige na, pagagalingin na kita. Huwag lang mawawala yung pananampalataya mo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya ganun. Kung kalooban niyang magkasakit tayo, kahit ano pang dasal natin, magkakasakit tayo. Kahit ano pang dasal natin, hindi tayo gagaling. Kung kalooban niya, hindi tayo gumaling sa mundong ito. So, kapag budget meal version yung faith natin, magtatampo tayo At kapag nagpatampo tayo, paano tayo mapupunta ng langit? Without faith, it is impossible to please God. At ang pananampalataya ay mas naipapakita sa Diyos kapag hindi natin naintindihan ang lahat. Doon mas natutuwa ang Diyos kapag hindi natin naintindihan, pero sumasampalataya pa rin tayo sa Kanya. Remember the faith of the 3 Hebrew teenagers? Ang sabi nila, Hari, ilagay mo kami sa pugo na yan. Sige, hindi pa rin kami sasamba sa iyo. Ililigtas kami ng aming Diyos, ng Diyos ng Israel, ang tunay na Diyos. Pero kahit na hindi kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba. That's faith. Lord, sana gumaling ako sa sakit ko. Pero kahit di ako gumaling, sasampalataya pa rin ako sa iyo. Yun yung upsize faith. Yun. Hindi mag-a-adjust ang Diyos sa atin. Tayong dapat mag-adjust sa Kanya upang mas maging mature ang pananampalataya natin. Alam niyo, sabi niya, blessed is the one who takes no offense at me. Sa Tagalog, bless, pagpapalain, yung hindi nag-aalinlangan sa akin. So, ibig sabihin, hindi masyadong pagpapalain ang mga nag-aalinlangan sa Panginoon natin. Surely, they will not receive abundant blessings. Because tandaan natin, kahit na may nakakaranas tayo ng mga sufferings with God, things are not always what they seem. Things are not always what they seem.
Kamakailan lang ay meron akong nakatabing pare sa isang okasyon, misa konselebrasyon. Ang sabi niya sa akin ganito, Dre, musta na? Nabalitaan ko, dami nang natutulungan ng Kwasay Parish ninyo. Nagsabi naman ako, praise God. Opo, Father, opo. And then he quickly reminded me na nung mga 2-3 linggo pa lang ako dito, nagkausap na kami. Kasi nagkatabi rin kami dati sa isang okasyon. Kasi ang sabi niya, parang kailan lang nag-iisip ka kung sino tutulong sa inyo. Ngayon, ang iniisip niyo na kung sino ang tutulungan ninyo. Ang galing. Naiyak talaga ako. Kasi ang galing. Hindi natin, ang galing ng Panginoon. Ang galing niya. Akala ko, parusa kung bakit ako nilala dito. Na hindi ko naman alam kung anong kaso ko. Sabi ko, katuwaan yata ako. May nainis yata sa akin. Akala ko, parusa kung bakit ako nandito. Ito pala ang pinakamagandang parokya na napunta ko. Galing. Things are not always what they seem. Yung akala mo, basta sumasampalataya ka, akala mong talo na, akala mong wala na, akala mo hanggang doon na lang, basta may pananampalataya, hindi hanggang doon lang yun. Nakakatawa nga, yung mga unfaithful na nahuli ng kanilang partner na may katext sweet message, katext na iba. Tapos, halimbawa, may kalampungan na iba o kasama sa kamang iba. Nakakatawa yung mga unfaithful na yan na ang sasabihin sa nakahuli sa kanilang partner, it's not what you think. It's not what you think. Hindi yung iniisip mo. I'll explain. I'll explain. Ano? It's not what she thinks? Alam niyo yung nakakatawa doon? Obvious na lulusot pa. So bakit ko sinabi ito? Hindi dapat ganito ang maging attitude natin sa Diyos. Yes, kahit obvious na parang talo ka na, kahit parang obvious na malala ng sakit mo, kahit parang obvious na hanggang doon na lang, siguradong sasabihin niya sa iyo sa pamamagitan ng konsensya mo o sa pamamagitan ng mga taong nagdarasal at nagmamalasakit sa iyo, it's not what you think. Things are not always what they seem. Basta sumampalataya ka. Tanggapin mo yon, sapagkat God will always be faithful. Ano man ang ating sitwasyon. Ito sana mga kapatid ng ating ipagdasal na biyaya sa ating banal na misa upang manatili lagi ang ating kagalakan. Ano man ang problema na ating maranasan. Things are not always what they seem. It's not what I think. May pag-asa ito. May lusot ito. May planong maganda ang Diyos para dito. Ito sanang hilingin nating biyaya upang lagi tayong maging masaya. Hindi necessarily hahalakhak tatawa, pero yung kalmado ka. Kalmado ka. Ito sanang hiling nating biyaya sa banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. It is not what you think. May pag-asa pa. Things are not always what they seem.
if you believe in Him. Alam kong Diringin ng Diyos ang samo. Diyos Yes, iloko ka, iniwan ka, namatayan ka, okay? Alam kong diringin ng Diyos ang samo. Diringin ng Diyos Pero ang lawakan mo samo ko. ang pananampalataya mo. Huwag lang sa nakikita mo. Maliwanag ang sabi niya. Ako'y His thoughts are not like our thoughts. Sa His Kanya'y ways are not like our ways. maglilingkod. Alam kong diringin ng Diyos ang samo. Diringin ng Diyos Pumigit tayo. ang samo ko. Panginoon, isinusuko ko ngayon sa iyo ang mga problema ko. May mga problema ko na pakiramdam ko wala na talagang pag-asa. Hindi na talaga mababago. Dead end kumbaga. Pero may roon ba namang dead end sa iyo? Ikaw ang Alpha at ang Omega. Habang hindi pa nag-o-Omega, habang hindi pa natatapos ang mundo at ang buhay ko, alam kong may maganda ka pang Panginoon, tulungan mo lang akong hintayin ito. Katulad ng sinasabi sa aking ikalawang pagbasa ni Santiago, na maging matyaga ako na hintayin ito. Tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo papabayaan. Panghawakan natin yan. Hallelujah! Hindi natin masusubok ang Diyos. He is and will always be faithful to us. No matter what. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa... Hindi ko alam kung ano. Honestly, hindi ko alam kung kailan. Pero sigurado kung meron. Sigurado kung meron. Kung lalapit ka kay Jesus, kung sasampalataya ka sa Kanya, kung mananali ka sa Kanya, sa kabila ng parang wala na talaga, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Panglabanan ng damon, panglabanan ng lungkot. Yes, hindi natin alam kung paano, kung kailan. Kaya nga dapat tayong sumampalatayan. Doon papasok ang ating pagtitiwala. Doon papasok ang ating pagtataya. Pero nagtataya tayo sa siguradong panalo kay Kristo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us rejoice for the Lord. May the Lord strengthen our frightened hearts and feeble hands as we await the coming of our Savior. In the spirit of joy, we say, Father, grant us joy and gladness. Father, grant us joy and gladness. May the Church and her leaders hear and experience the tidings of great joy, announced by the angel at the first Christmas. We pray. Father, grant us joy and gladness. May our national and local leaders experience comfort and joy in their honest and faithful service to the people, especially to the poor and the marginalized. We pray. Father, grant us joy and gladness. May those burdened with loneliness, isolation, and financial problems find help in the Lord and in generous people. We pray. Father, grant us joy and gladness. May those suffering physical afflictions
find healing, and those who are frightened be consoled and encouraged by Jesus, who is God with us. We pray. Father, grant us joy and gladness. May the Lord welcome our departed loved ones in heaven, where sorrow and mourning will be no more, but only everlasting joy. We pray. Father, grant us joy and gladness. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Father, grant us joy and gladness. Father, grant us joy and gladness as we patiently wait for the glorious incarnation of your Son, our ultimate hope and joy, Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Offertory. O Diyos at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay nasbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawing mapunla ng Panginoong Diyos, ito ating buhay. Ang mga laman sa ating lupain bubungang mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Sa iyo ako maghahain ng aking pasasalamat sa banal na pangalan ng Panginoon. Ako ay tatawag. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na
ay nawalang hanggan. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y malahan ka sa pagdating mo. Ang ulilang lupain, malaon ng tigang, ay muling magsasaya. Mananariwa't mamumulaklak ang ilan, at ito'y awit sa tuwa. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y malahan ka sa pagdating mo. Huwag kang matakot, lakasan ang loob, darating na ang Panginoong Diyos, at ililigtas ka sa kamay ng mga kaaway. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May the sacrifice of our worship, Lord, we pray, be offered to you unceasingly to complete what was begun in sacred mystery and powerfully accomplish for us your saving work through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For he assumed at his first coming the lowliness of human flesh, and so fulfilled the design you formed long ago,
and opened for us the way to eternal salvation, that when he comes again in glory and majesty, and all is at last made manifest, we who watch for that day may inherit the great promise in which we now dare to hope. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Holy, 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 holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. When we eat this bread And and drink drink this this cup, cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Grace to grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be. Peace be. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, roof. but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus,
I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Unyat ng kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasan ay naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Mula sa ating pag-isip, may liwanag na magniningning, nadarama sa ihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Ihanda ang ating sarili, kaligtasan naway makamit, nagagalak kami, nagpupuri, pasasalamat sa kanyang paghahari. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Nagagalak
Let us pray. We implore your mercy, O Lord, that this divine sustenance may cleanse us of all our faults and prepare us for the coming feast through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibangan namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming po salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nakatutulong sa mas maraming mga simbahan, pamayanan, chapel at institutions. Salamat po. Ang schedule po ng ating simbang gabi ay December 15, 6:30 p.m. Ito yung simba sa gabi talaga, ha? December 15, itong darating na Lunes, 6:30 p.m. Yung simba, Misa de Gallo, yung madaling araw, December 16, 4:30 a.m. Okay? December 15, 6:30 p.m. Yung Misa sa gabi, Misa sa madaling araw, Misa de Gallo, 4:30 a.m. Okay? Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones, our families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love and joy of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our